day, Sir Andrian. I'm Angel May M. Ojerio and we are the Group 4. So our topic for today is becoming a member of society, concept, context, and consequences of socialization. So what is socialization nga ba? Socialization is a lifelong process of learning values, norms, and roles of society. It defines how people understand social norms to accept beliefs and to be aware of values. It is a sociological process occurs through socializing. So, ang sinasabi niya, lifelong process daw siya. Bakit? Kasi habang lumalaki tayo, tinuturuan tayo ng lipunan o yung nasa paligid natin kung paano tayo umasta. Kung paano natin, ano ba tawag ito? Kung paano natin malalaman yung sarili-sarili nating kaugalian, kultura, 'di ba? Kasi lumalago siya each day or each year ng society o sa lipunan, lumalago siya. So, bakit siya tinawag na sociological process? Kasi we interact, we build relationships and connections. So, ano ibig sabihin ng tatlo? Yung socialization, socializing, and sociological process. Or rather, sama natin yung society. So, socialization is dito kung paano tayo natututo ng sarili nating kaugalian o kung paano tayo umasta sa isang lipunan. So, the next is sociological process. Ito naman yung ini-interact natin yung ibang tao. Nagbibuild tayo ng connection and relationships, And, yung socializing naman, ito yung nakikipag-communicate na tayo. Ito yung binubuo na natin yung communication sa iba't ibang tao. So, yung society naman is ito yung ginagalawan natin kung saan nangyayari yung tatlo. Yung socialization, yung sociological process, and yung socializing. Thank you. So, the next is agents of socialization. Okay, so ngayong alam na natin kung ano ibig sabihin ng socialization, ang next na nating tatalakayin is agents of socialization. Ano nga ba yung agents of socialization? Siyempre, kailangan may tutulong sa pag-socialize sa'yo, sila yung agents of socialization. Yun ang ibig sabihin ng agents of socialization. Sila yung mga bagay, grupo, mga lugar na pwedeng tumulong sa'yo para mag-adapt ka sa society. So, first naman sa agents of socialization is syempre is your family. Sila yung pinakaunang agent na tutulong sa iyo. Sabi nga dito, mothers and fathers, siblings and grandparents, plus members of an extended family all teach a child what he or she needs to know. Yung naitutulong nila sa iyo is kaya nilang ituro sa iyo yung mga basic na values at traditions na pinamumunuhan ng iyong society, ng syudad nyo. Yun lang yung kaya nilang itulong. Pati rin yung mga kultura na meron kayo. Katulad ng pagsabi ng po at opo. Yun yung na unang itulong ng family sa iyo. Mga contribution nila is paano ka gumamit ng items, ng mga objects. At yun nga, yung values and behaviors, yun yung mga first na maitutulong sa iyo ng iyong pamilya. Susunod naman ay ang peers. Peers, group of people within an age bracket and social status who share the same interests. Description, provide different opportunities for socialization. Contribution, they provide opportunities to engage in team sports and other leisure activities such as going to a friend's birthday party. So peers. Peers is a, how would I describe it? The definition of peers is like similar age, status, background. Like me, as a student, my fellow classmates are my peers. They influence you through social skills, identity, behavior, through interaction, and share experiences. So, peers, this is, how would I describe this? Sa classroom, kumbaga, there are group of circle of friends. Ako, I have multiple of circle of friends. But
iba-iba yon. Kumbaga, meron akong friend na maingay, madaldal. Meron naman akong friend na seryoso. Meron naman din akong friend na makulit. So, kumbaga ako, sino yung mga nakakasama mo? And, kung sino yung mga nakakasalamuha, kumbaga, with similar age, similar status. As sa atin, students, ang peers natin, our fellow classmates. And for teachers, ang peers nila is yung fellow teachers naman. Where students are taught to study. Description: socializing students into behaviors like teamwork, following a schedule, and using textbooks. Contribution: shows the importance of following rules, obeying authorities, and other essential behavior expected from a student. Formal education and discipline. School plays a big role in socialization. Dahil dito, ang mga students ay hindi lang natututo about academics, but also important life skills katulad ng ikipag-socialize mo sa ibang tao. It teaches us teamwork, discipline, respect for rules, and responsibility. And through formal educations, school prepared us to be a good member of society. And school shaped us, not only intellectually, but also socially and morally. Good evening everyone, my name is Marcel Albero from TVL ICT. Ito ang aking explanation about sa mass media. Ang mass media ay yung pagpapakalat ng mga impormasyon na hindi personal sa maraming tao. Description: ang mga media corporation ang nagpapakalat ng mga news at iba't ibang impormasyon gamit ang iba't ibang paraan ng media. Malaki ang impluwensya ng mga media sa ating social norms. Contribution: natuto ang mga tao tungkol sa mga bagay na material o non-material culture, kasama na ang paniniwala sa values at kung ano ang inaasahan na asset. Why does socialization matters? Sabi nga dito is it teaches us language, culture, and traditions, which is totoo naman. Kaya nito magbigay sa atin ng mga tradition natin, ng mga kultura natin, at yung mga paano tayo magsalita, yung mga lengguwahe natin, yung Pilipino, Bisaya, ganun. It also prepares us for our social roles and responsibilities, which is yung gagampanin natin sa future at yung mga responsibilidad rin natin. And then next naman is identity formation. Sabi dito, individuals develop a sense of self and personal identity influenced by their social context. It just means na yung pag-form mo na identity mo is based on your environment, yung kinalakihan mo, where you grew up, etc. etc. An example nito is, let's say, yung family is sports. They like sports or sporty sila, kaya gusto na mag-jogging sa umaga, maglakad-lakad, o kaya maglaro ng badminton. You're more likely to be an athlete in the future kasi dun ka lumaki at dun ka nasanay. Yun yung identity formation. And then let's say naman, palagi mo nakitang singer yung mami mo or artist naman yung daddy mo, which has a maging creative person ka, which is you prefer more to do art or music, or maybe naman more religious yung parents mo, magiging religious person ka rin sa paglaki mo. Depende rin naman yun, pero yun yung more likely na mangyayari depende nga sa context or sa paligid na kung nasaan ka. Cultural transmission ensures the continuity of culture by passing on knowledge, beliefs, and practices to future generations. So, sinasabi niya dito, mahalaga siya sa socialization kasi nape-preserve natin yung sarili nating culture. Ibig sabihin, para hindi siya mawala or hindi siya mabaon sa limot, laging bawat generation pinapasa siya ng mga matatanda or yung mga magulang natin, 'di ba? For example, yung magulang mo, may paniniwala sila na kailangan magwalis. Kailangan magwalis sa gabi. Kasi nga pera siya.
parang inaalis niya yung negative energy sa bahay nyo. Tapos nabibring siya ng good luck or money. Parang ganon. So that's an example of cultural transmission. Kasi pinipreserve ng magulang mo yung pinaniwalaan niya simula nung nalaman niya sa nanay niya, sa lola niya, sa pinakalololohan niya. Ganon. Primary socialization, from birth to adolescence, refers to socialization during the earliest life of an individual. It is when infants learns language and cognitive skills, adapt norms and values gradually through his and her members. Madaling salita, ang primary socialization ay ang pinakaunang steps ng socialization. Nangyayari siya mula pagkabata hanggang sa paglaki. Pinakaunang step ng isang tao para matutong makipag-socialize sa society. Sa gantong stage, natututo ang isang bata ng language, behavior, and basic values. Halimbawa, natututo tayong magsabi ng po at opo dahil yun yung tinuro sa atin ng magulang natin. This usually happens at home and involves close family members like parents, siblings, or guardians. Kaya nga sinabing primary socialization kasi 'di ba ang lahat ng mga sinabi kong like close family members, parents, siblings, or guardians is kasama siya sa primary groups. Yan. Yung mga kabilang doon, dapat doon natin doon tayo muna natututo kung paano makipag-socialize sa ibang tao. So, what about secondary socialization naman? Sabi nga dito, secondary socialization is adolescence continuing throughout an individual's life, refers to the process where socialization occurs through peer groups, learning lessons in social conduct from his or her members. Sabihin lang nito is, siya yung outside influence mo na. Let's say, natinuro na nga, which is yung primary socialization, home foundation mo siya. Doon ka matututo ng manners, how you behave, yung pagkilos mo, pag-asta mo sa mga tao. And then, secondary socialization naman, dito ka naman matututo outside from your family members. Matututo ka mag-teamwork sa school, gamit yung makasama mo mga kaibigan, mga kaklase mo, at matututo ka rin sumunod sa rules ng mga paaralan. Pati rin sa pagtatrabaho, matututo ka rin doon pag tumanda ka na. Yun lang sabihin ng secondary socialization. Outside influence from your family members. Other forms of socialization. We have 3 types of other forms of socialization. First is developmental, second is anticipatory, and thirdly is resocialization. First is developmental. Learning new roles as we move through life stage includes adult socialization. Example, marriage, parenthood, and work. So, from the word itself, mental, ibig sabihin, mental, kumbaga, sa isang tao, iba ang socialization natin, kung pag-socialize natin nung bata natin, yung bata pa tayo. Kapag bata ka, di ba yung mga medyo 4, 5, 6, yan, mabibo pa tayo, wala tayong hiya. Walang hiya. Grabe. Okay, wala pa tayong pake, hindi pa tayo conscious. And then, suddenly, we became a teenager. And na tayo, yan na yung may sariling mundo, yung nasa gilid lang, nasa GLD, di ba? And mapupunta na tayo sa adult. Sa pagiging adult, sa pagiging approachable, sa pagkakaroon ng confidence makipag-socialize. And proceed na tayo sa anticipatory. Anticipatory. Learning the culture of a group with anticipation of joining that group. For example, training and internship. So, anticipatory. Galing sa word na anticipate. Anticipate or anticipation.
Alam niyo ba kung ano meaning ng anticipation? So, ang definition ng word na yun is expectation. So, like, it is a non-group member learn to take on the values and standard of groups that they aspire to join. So, let's set an example. Me, for example lang ako, gusto ko mag-join ng military. Gusto mag-join ng military. Nag-volunteer ako. Na-inspire ako sa pagiging military, sa trabaho nila. So, pag nandun ka na sa military, mababago lahat ng values mo. Mababago lahat ng socialization mo. Kumbaga, nasa labas ng campus o camp, maluwag, magagawa mo lahat ng gusto mo, free ka sa lahat. Pero pagkapasok mo doon sa camp, magkakaroon ng new rules, new values, new beliefs, 'di ba? Kaya nga marami nagsasabi pag pumapasok ng campus ang isang sundalo is maraming nagbabago sa kanila, maraming nagbabago sa ugali nila. Madalas sa kanila, una, papasok sila sa camp. Hindi pa sila matapang, hindi pa sila like confident sa kanilang skills. Kaya nga sila pumasok ng camp para to improve their skills, di ba? So, syempre, marami sa mga ganon, pagkalabas ng camp, nagiging matapang na sila. Alam mo yung mga panakot nila na, barilin kaya kita? Kung hindi ka po nakapasok sa camp, sasabihin mo yun ng normal lang. Di ba? Hindi. So, yun yung nabago sa kanila. So, yun lang naman yung brief explanation ko for anticipatory. And lastly, we have resocialization. Relearning norms, process of declining former conduct, and accepting new ones. Medyo malalim yung word natin dito. So, siguro ano natin sa word na resocialization is re. From the word re is parang anong tawag dito? Basta, ang definition nito is adapting to new ones, new groups. How would I describe this? This can be voluntary or involuntary. Pwede namang napilitan ka lang, pinilit ka nila na mag-join sa group na yon. Or nag-voluntary ka din, similar as anticipatory. Pero ang resocialization, sa anticipatory kasi, mag-learn ka lang ng new beliefs, new norms, pero yung dati mong beliefs is nandun pa rin. Ito sa resocialization is mawala. Kumbaga, hindi naman mawawala. Kumbaga, hindi na siya masyadong ginagamit. I don't know if right yung term ko, pero ito yung mismong talagang bago yung life mo. Completely change na siya. Na yung bago mong lifestyle kumpara noon is nandito tayo sa lifestyle na yon. Yung mga bagong norms, bagong beliefs. Ang hirap explain. Pero, let's try na magbigay ng example. Siguro, kumbaga, ako, lilipat kami sa ibang bansa. So, yung mga norms ko dito sa Philippines is may iba na kung nandun na ako sa ibang bansa na yon. Let's say, nasa bansa tayo ng Maldives. Nasa Maldives tayo. So, we're gonna learn their language, new language. Hindi naman pwedeng nandun ka, magsasalita ka ng Tagalog, di ba? May intindihan ka kaya nila. So, kailangan mong aralin yung language nila na dibihi. And same na rin sa paniniwala nila.
You don't wanna disrespect someone's religion. So let's proceed to outcomes or result of socialization. Maraming outcomes or result ng socialization. Pero the rest is explanatory na lang naman na. So naglagay lang kami ng konti. So the first bullet is refers to the way a person thinks and behaves after undergoing socialization. Siyempre, nag-undergo na nga tayo eh. So may knowledge na tayo. May alam na tayo kung paano tayo umasta ng maayos sa lipunan. Diba? The next is the outcome and results can be seen in what we do in our everyday lives. So ibig sabihin, sabi niya dyan na kung ano yung outcomes na natutunan natin sa socialization, yun yung pwedeng mangyari sa buhay natin. For example, natuto tayong maging masama. Kasi yung tinuro natin sa socialization, yun yung natutunan natin through undergoing socialization. So, through the year, generation by generation, nagiging masama ka na. Kasi nga, yun yung buhay na tinuro sa'yo through socialization. The next is, there is not one way of describing the result since we continue to socialize every day throughout our lives. So, ibig sabihin, etong outcomes na to, or etong result na in-explain ko ngayon, is hindi pa talaga totoo. Hindi pa talaga ito yun. Marami pang pwedeng ways ng outcomes and result. Kasi, every year or every decade, nagsosocialize tayo. Lumalago tayo. Kaya marami siyang magiging outcomes and results. Let's proceed to positive and negative. Positive builds identity and self-confidence, promotes cooperation and social orders. The last is encourage cultural continuity. Negative, reinforce inequality. Pressure to conform can suppress individuality. And the last one, influence of harmful behaviors, peer pressure, and toxic moving. From the word positive, ito yung mga magagandang nangyayari sa socialization, which is give confidence, being more sociable. And from the word negative naman is, ito yung low self-esteem and fear of socialization. So, in summary naman ng mga tinuro namin, concepts of socialization is yun nga sabi dito, process of learning norms, values, and roles that shape our identity and helps us function in society. Yun lang yung mga explanation of what is truly socialization, ano yung tinutulong nito sa atin, bakit ito importante, yun yung sabihin ng concept of socialization. Next naman is context of socialization. Nakalagay dito is context are the different settings where socialization happens. Ito lang yung mga lugar na pwedeng tumulong sa'yo para mangyari itong socialization. At tulad ng workplace mo, or yung parents mo, mga family mo, mga friends mo, mga peers. Ganon yung context of socialization. And then lastly is yung consequences. Yun yung resulta ng pwedeng mangyari sa socialization. At wag nating tandaan na socialization is what makes us human. Na kung wala ito, hindi tayo magkakaroon ng identity natin at hindi rin tayo madadaliang mag-function as a member of society kung walang socialization na nangyayari sa atin araw-araw at everyday at palagi.